ay nangangahulugan na tayo ay nakikinig sa Panginoon o sa tinig ng Panginoon. Kaya kinig po tayo palagi kay Lord, ha? Kaya pakinggan po natin ano ang sinasabi ni Lord sa akin habang tumatagal ako sa Kanya. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Sa salitang iyon, sinasabi sa atin ng Diyos kung ano ang Kanyang kalooban. Nakikinig tayo ng mabuti at ginagawa natin ang sinasabi niya. Ginagawa natin iyon dahil sa pag-ibig. Sa lahat po ng ginagawa natin, di ba? Ginagawa po natin kasi para sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya alam niyo po, pag nawala na po ang pag-ibig, kumari sa church po, nawala na ang pagmamahalan natin dito. Dumating ang time, di na mahal ninyo ang Diyos, pero unahan po sana, di ba? Pwedeng kalimutan niyo po ang church. Di ba? Pero ang tao pong mahal na mahal ang Diyos, di ba? Kahit po ano, kahit sa church, parang ang uneven ng church namin. Parang ang lungkot ng church namin. Pero dahil mahal niya ang Diyos, hindi siya mawawala. Kasi pag-ibig para sa Diyos, ayun po yung nag-keep sa Kanya para manatili sa Panginoon. Sunod po, ang pagsunod sa Diyos ay kritikal na sangkap sa isang relasyon sa Diyos. Tandaan niyo po, ang pagsunod natin sa Diyos, kailangan meron tayo sa Kanyang relationship. Ibig sabihin po, ikaw ba, ama na ba ang tawag mo sa Diyos? Kaibigan na ba siya sa iyo? Malapit na po ba siya sa iyo? Diba? Na kahit po ang tao hindi okay sa iyo, pero dahil okay ka sa Diyos, may relasyon ka ba sa Kanya? Kaya sabi diyan, kaya naman, mahalaga na unahin natin ang pagsunod sa Diyos sa ating buhay. Huwag natin kalimutan na ang pagsunod sa Diyos ay pinakamabilis na paraan upang makalapit sa Kanyang puso. Alam niyo po, sabi dito, kapag tinatanong po natin, Lord, ano po ang kalooban mo po sa amin? Alam niyo po, sabi diyan, malalaman mo ang kalooban ng Diyos, basta mahalin lang po natin siya. Diba? Yung parang alam mo yun, dahil close mo si Lord, ano ang lapit ng puso mo kay Lord? Alam mo kapag si Lord parang sa section na to, parang nalulungkot siya. Si Lord parang sa pamilya na to, nalulungkot siya. Alam mo po yun, kasi malapit ka sa Diyos eh. Kung ano ang puso ni Lord, ganoon din po ang nagiging puso mo. At alam niyo, kung may puso tayo ng Diyos, hindi niya mahirap maglingkod sa Panginoon. Sabi yan ng pagsunod ay paggawa ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan niyo po, walang sermon. Wala pong sermon na magsasabi na, ay, itong sermon na to, alam niyo po, ang mga message dito, pwedeng narinig niyo po ito ngayon. Pwedeng mapag-isip-isip niyo na magbago ng buhay, ay, sabi, ganito, hindi na ako gagawa ng ganyan. Pero pag uwi niyo po, nandoon po ang testing. Andun na po ang challenge. Yung narinig niyo po ba ngayon, na pagsunod sa Diyos, pag uwi niyo po babaon-baon niyo ba po, o nalimutan niyo na po. Wala daw pong sermon, walang tula, o walang piyesa ng musika, o musika na kasing ganda ng isang buhay na pagsunod sa Diyos. Alam niyo, sabi nga po sa amin, ang pinakamagandang key daw po para sa Diyos, yung letter C. Diba? Ayun daw po yung sinasabi, yung ikaw yung meron kang fully na surrender sa Panginoon, fully na sacrifice kay Lord, at saka sabi doon, fully na na talaga namang yung tatawag na selfless para sa Panginoon. That means po, yun ang pinakamaganda. Alam niyo po, hindi kailangan ni Lord na matalino, gwapo, marunong, maganda, sabi dyan, mayaman. Ang kailangan lang ni Lord, totoong sumusunod sa Kanya. Diba? Kahit nga daw po, hindi ka kilala eh. Basta sinusunod mo si Lord, pagdating sa langit, kilalang-kilala ka. Si Lord po natutuwa sa atin, diba? Kaya ngayon, parang nasa loob ka lang, nasa isang maliit na church, looban lang, hindi alam ng mga tao, hindi alam na may church doon, pero dahil sumusunod ka kay Lord, kilalang-kilala ka na. Sabi niyan, gaano kahusay ang pagsunod? Ito ay mahusay dahil ito ay katibayan ng biyaya ng Diyos na makapangyarihan na gumagana at kumikilos sa loob ng ating mga kaluluwa. Alam niyo daw po, ito ay biyaya ng Diyos. Kaya kung talagang sumusunod sa Diyos, hindi ka lang maghahandog, ikaw ay susunod. Naintindihan? Ayun po ang biyaya susunod ka kasi talagang hindi ka lang maghahandog kundi gusto mo sumunod sa Panginoon. Kaya sa uli, sabi diyan, ang layunin para sa ating lahat ay sundin ang halimbawa ni Jesus. Ano pong ginawa ni Jesus? Sabi diyan, ang paglakad ng tama at malapit sa ating Diyos, sundin ang kanyang nilayon o maging gawin ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sabi nga po, ginawa ni Lord kahit hanggang kamatayan. Ganun po ang pagkamasunurin ng Diyos. Kahit kamatayan, kahit buhay, ibibigay, opo. Sabihan ng buhay ng krus ni Jesucristo ay isang buhay ng prinsipyo ng pagsunod sa Diyos. Ngayon sa ating mga puso at isang araw sa kaluwalhatiang perpekto. Di ba? Alam niyo ang ginawa ni Lord? Ginawa niya noon, binigay ni Jesus ang buhay niya 2,000 years ago, at ngayon po, di ba, naging pattern natin yan. Na si Lord nga, kaya nga sumunod, di ba, ng buong buhay. Tayo rin. Hindi, sabi nga po, di ba, yung mga martyr na mga Christian na kahit iba ako sa cross, upside down, maglilingkod ka pa rin? Opo.
ng Panginoon. Hindi dahil gusto ko lang maghandog, gusto ko lang magyabang. Kundi ang gusto ko, magkaroon ng buhay ng pagsunod para sa Panginoon. At sa pagsunod ko, di ba, ano ang sabihin sa iyo sa uli? Ito po, at mula sa ating pagsunod, gusto natin marinig yung well done, the good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. Dahil sa iyong pagsunod, dahil ikaw ay matapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay hindi nakalimot sa Diyos, well done, sasabihin ni Lord, di ba? O ikaw, ikaw gantong anak ko, dahil nagpakahirap ka sa lupa, talagang sinunod mo ako ng matuwid sa langit, paliligayahin mo kita. Di ba ganun po ang gusto ni Lord? Kaya nga sabi, di ba, enter now into the joy of the Lord. Ibig sabihin, napakasaya, napakagalak, di ba? Talaga ng mga tao na sumusunod according sa kalooban ni Lord. Sabi diyan, iniligtas tayo ni Kristo upang ipakita natin ang ating papuri at pasasalamat. At walang bagay na nagpapakita ng papuri sa Diyos tulad ng pagsunod. Di ba po ang galing, no? Akala ko pag magsunod lang kay Lord, kailangan mag-share ka ng Word of God, kailangan tumugtog o maglingkod. Yung parang pagsunod ko na pinapakita ko yung buhay kong nagiging masunurin sa Diyos, natutuwa na palang Panginoon. Yun nga daw po ang pinakamalaking papuri natin sa Panginoon. Kaya, ayun lang po, tagad-bilang